Hello mga kahis! Gumising nga ako ng maaga para tagpuin ang mga kasama ko dahil sisimba kami sa Quiapo at magpo-food trip sa Binondo. Agad-agad naman kami sumakay ng tren papunta sa Carriedo Station para maabutan namin ng misa sa Quiapo Church. Pagkadating nga namin sa Carriedo Station ay naglakad na lang kami papunta sa simbahan. Pagkatapos nga ng misa at dahil na din sa sobrang init ng panahon ay nagdesisyon kaming sumakay na lang sa Grab papunta sa Chinatown. Gusto lang naman namin mag-food trip at ma-experience sa mga trending foods na napapanood namin sa ibang mga vlogs. Habang nasa biyahe nga kami ay makikita mo ang mga ibang sikat na historical places ng Manila at talaga namang ma-appreciate mo ang kultura nating mga Pilipino. Nakarating naman agad kami sa Binondo at alam nyo ba na ang Binondo ay kilala bilang pinakamatanda at unang Chinatown sa buong mundo. Itinatag ito noong 1594 kaya mahigit 400 years na itong sentro ng kalakalan at tirahan ng mga Chinoy dito sa atin. Una nga namin tinry ay itong Binondo Bites na masasabi kong masarap talaga 10 out of 10. Ito nga ay Xiaolongbao o Little Basket Bun named after the small baskets kung saan sila ini-steam. According nga sa Binondo rules, bite a tiny hole, slurp the soup first, then eat the bun. Sikat nga din dito ang mga Chinese altars kung saan pwedeng magdasal ang mga gusto magdasal. Sunod naman namin sinubukan na itong Taiwan street food na dumpling at ang kanilang winter melon tea. After nga niyan ay naglakad-lakad na kami at nag-decide na mag-lunch sa isa sa pinakamatandang fast food restaurant sa Binondo. Habang papunta nga kami ay makikita mo talaga kung gaano kabuhay at kakulay ang kultura ng mga Inchek. Puno ng magagandang palamuti, kulay pula at ginto at mga simbolo daw ng pampaswerte at kasaganahan. Madami nga ding mga inumin na trending na nagkalat dito sa Binondo at isa na nga dito ay itong Sengkong Tea. Nakarating na din kami dito sa Chuanqi kung saan kami manananghalian. Ito nga ay tinatagpa noong 1940 kaya naman talagang sila ay isa sa mga alamat at klasikong kainan dito sa Binondo. Una nga naming in-order ay itong Chinese Chami na grabing sarap at malinamnam. Sunod naman dyan itong Chinese Kikiam na iba sa nakasanayan natin sa kalsada. Mas makunat at puno talaga ng laman. Siyempre, hindi mawawala itong kiampong. Ito yung malagkit na kanin na parang chow fan at dahil nga malagkit na bigas ito ay mabilis ka mabubusog. At ang panghuli nga ay itong Chinese style fried chicken na malutong sa labas at malambot sa loob. After nga niyan ay naisipan namin mag-dessert at i-try itong sikat nilang egg tart at sugar cane juice. May nakita din kaming fried tofu, Taiwanese tea egg, at syempre hindi mawawala ang fresh lumpia. Patok ding atraksyon itong sinaunang TV kaya ito na, video check! Mula sa matinding debosyon sa Quiapo Church hanggang sa walang kapantay na sarap at kasaysayan sa Binondo, talagang hindi ka mauubusan ng makikita at matitikman dito sa Maynila. Sa susunod naman ay samahan niyo akong tuklasin ang mayamang kasaysayan ng Pilipinas at bisitahin ang pambansang museo at intramuros. Hanggang sa muli, paalam!